Isang magandang umaga po sa bawat isa, Brother Rajan Garing po. At muli ay isang mabiyayang umaga na naman po ang ipinahiram sa atin ng Panginoon. Tayo buhay, may lakas, at saka po may karunungan. Biyaya po yun ng Panginoon na sana ay hindi po natin tinitake for granted. Dahil alam niyo po mga kapatid, hindi lahat ng mga tao ay pinalad na makalampas ng 2021. Kaya sana po tayo po'y makinig sa kung ano man ang nais pang sabihin sa atin ng Panginoon dahil yung katotohanan ng buhay ka ngayon ay pagpapakita na meron pang plano ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At tayo po'y mag-aaral ng kanya pong salita at ang ating pong pag-aaralan ay ating pong kukunin sa aklat po ng Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ito po ang sinasabi po ng Biblia. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang, naging mga bago. Yan, salamat po sa kanya pong mga salita. Ang ating pong pag-aaral, ngayon pong pagkakataong ito, ay pinamagatan ko pong bagong tao sa bagong taon. Bagong tao sa bagong taon. Ano po? Salamat po sa kanyang salita. At alam niyo po mga kapatid, kung niyo pong mapapansin, ang mga tao po ay talagang sanay o nakasanayan na talaga nila na sila po ay magkaroon ng tinatawag na New Year's resolution every year. Ano po? Ito po kasi talaga yung parang sabihin na natin napakagandang pagkakataon o napakagandang ika nga po ay simula na bago dahil lumipat po yung taon. At kaya dito sa bahaging ito po nila ginagawa ang ika nga po ay pagpaplano kung ano ang gusto nilang baguhin sa kanilang mga buhay. Ano po? For example, maraming tao ang naglagi nagsasabi ngayong taon magtitipid na ako. Ngayong taon ayusin ko na ang buhay ko. Ngayong taon magda-diet na ako, magiging healthy living na ako, mag-exercise na ako, aalisin ko na ang bisyong to. Maraming tao ganun na gusto nating magbago, gusto nating may ayusin sa ating mga buhay. Bagaman, hindi naman po, ika nga po ay imposibleng gawin yon. Ano po, tayo po ay nagkakaroon ng disiplina sa ating mga sarili, nagkakaroon tayo ng mga realization. Pero ang tinutukoy ko po dito mga kapatid, ay hindi yung basta pag-decision lamang na talagang magbago. Hindi lamang for the sake na meron kang gustong mangyari sa iyong buhay, hindi lang dahil meron kang gustong ma-accomplish sa iyong sarili, kundi yung puntos na talagang ikaw ay magbabago ng iyong sarili. Hindi lamang ng iyong lifestyle, kundi ng iyong buong pagkatao. Ito yung tinutukoy ko talagang pagbabago ng buhay. At ito yung sinasabi ng Biblia sa talata po na nasa ito pong harapan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Mga kapatid, mga minamahal, mismong direkta ng sinasabi ng Panginoon sa atin at this moment, within this verse, na ang tunay na pagbabago, ano po, hindi natin ang kailangan ay New Year's resolution o mga goals sa buhay o kung ano man, ang dapat pala nating ginagawa ay tayo ay maitama ang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Na tayo po'y manampalataya, na tayo po ay magkaroon ng talaga ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, hindi peke, hindi gawa-gawa, hindi pagpapakitang tao lang, kundi yung puntos talaga na meron kang tunay na relasyon at yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Lagi ko na pong nababanggit na si Jesus Christ ay napako doon sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan, na siya po, mga kapatid, ang tumubos na sa isang kasalanan at utang natin sa Diyos na hindi natin kayang bayaran. Kaya siya na po ang nagbayad noon sa krus ng Kalbaryo. At ang epekto po ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang, mga kapatid, mga minamahal, ang kapanatagan at katiwasayan ng ating buhay at tiyak na langit, kundi ang pagbabago din po ng ating pagkatao. Sa mga nagsasabi po ng mga mananampalataya na nanonood po ngayon at nakikinig na sinasabi mong isa kang Kristiyano,
Isa kang saved, born again na tao, na ikaw ipinanganak na muli sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi mong tinubos ka na at nakakatiyak ka na ng buhay na walang hanggan. Ang isang tanong sa iyo, kamusta ang iyong buhay? Ito bang pangakong ito ng Panginoon na sinasabing kung na kay Kristo ka na, ay may bagong buhay ka na? Kamusta na ang iyong buhay? Kamusta na ang iyong pagkatao? Meron ka na bang kaibahan sa sanglibutang ito? Pag ikaw ba ay tinabi sa mga unbelievers, pag ikaw ba ay narinig nilang magsalita, pag ikaw ba ay nakita nilang kumilos, masasabi nila, aba, ito yung Kristiyano sa grupong ito. Meron bang distinction sa iyong buhay? Kung ang sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ano po? Siya'y bagong nilalang. Dahil mga kapatid, alam niyo po, tayo po mga tao, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Tingnan niyo po ang isang example na ginamit ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa Old Testament sa pamagitan po ni Jeremiah. Ang sabi niya, Jeremiah chapter 13 verse 23, makapagbabago daw ba ng balat ang mga Ethiopia? Yan po yung nasa baba pong picture, yung mga medyo parang Africans, mga itim po. Ano, kaya daw ba nilang baguhin ang kanilang kulay? Kaya daw ba nilang baguhin ang kulay nila? Ano? Sagot natin, hindi po. Ay, ang leopardo, yan o. Kaya ba nilang baguhin ang kanilang balat? Hindi din. Tama? Pero tingnan niyo po ang premise at analogy na ginamit dito ni Jeremiah. Kung kaya daw nila, ay kaya din nating magbago ng buhay. Ay, ang sagot natin kanina, hindi nila kayang magpalit ng balat, hindi nila kayang magpalit ng kulay, ng batik. Ibig sabihin, tayo na mga sanay gumawa ng masama. Sanay na hindi humahanap sa Diyos, sanay na magsinungaling, sanay na manlamang, sanay na kung ano na mga ating mga pinaggagawa sa buhay, mag-isip ng masama. Sabi ng Bible, hindi rin tayo makakapagbabago ng ating mga sarili. Bakit? Dahil ang puso po natin, mga kapatid, ay marumi. Ang puso po kasi natin ay bato. Tingnan niyo po ang sabi ng Ezekiel chapter 36. Ito ang kailangan gawin pa ng Diyos sa atin upang tayo magbago ng buhay. Look, 25. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo magiging malinis sa buo ninyong karamihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo sa loob ninyo ng bagong diwa. Aking aalisin ang batong puso. Yun o, may batong puso tayo, maduming puso, matigas na puso sa ating loob. Kailangan pang alisin ng Panginoon yon at papalitan ng bagong puso. Pusong laman, pusong malambot, pusong nasasaktan pagka tinuturuan, hindi nagmamatigas at nagagalit pag ikaw ay nire-rebuke. Bagkus open ka sa pagbabago, open ka sa pag-ayos suway. Dahil kung meron mong pinaka nakakaalam ng makabubuti sa iyo, yun na yung lumikha sa iyo at nagligtas ng iyong kaluluwa. At yun na yung Diyos. Yun na yung Diyos. Wala nang ibang makakapagtulong pa sa iyo, kundi ang Panginoon. Sabi niya sa huli, aking aalisin ng batong puso sa iyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Pusong laman. Kaibigan, kapatid, kumusta ang buhay mo? Bagong taon na. Bagong realization na naman dahil 2020, salamat sa Diyos. Buhay tayo. Iningatan tayo. Piniprovide ang ating pangangailangan. Purihin ang Panginoon. At isang realization, kamusta ka ngayon? Baka nananatili na ikaw ay ganyan pa rin. Na hindi mo pa rin na-appreciate or tinitake for granted mo ang mga bagay na ito. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay Kristiyano, makita sa buhay mo ang pagkakaiba mo sa sanglibutan. Makita. Halata ba na ikaw ay isang mananampalataya? Ano po? Hindi sa hinuhusgahan ko ang iyong kaligtasan. Sinasabi ko lamang, ito ang sabi ng Bible sa mga tunay na mananampalataya. At sa mga nakikinig po na wala pang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Lagi ko pong uulitin, sa akin po pagtuturo, ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesus lamang. Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan ng buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Siya lamang ang tanging tagapamagitan na meron tayo ang kordero ng Diyos, naghahalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya sinapa ako sa krus upang bayaran ng kasalanan natin
At kung sasampalataya ka sa Kanya, sabi ng John 3:16, hindi ka na mapapahamak sa impyerno, bagkus magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, ang pagkakaroon ng buhay na iba ay ikamabangha ng mga taong nakakakita sa iyo. Tingnan po sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 4, ikinahahanga nila ang mga bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpakalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Tingnan nyo na, pinagsasalitaan ng masama. Nagbago na ng buhay, nagayos na ng buhay, sinasabi pang KJ, sinasabi pang Badoy, sinasabi pang ika nga ganyan na. Ang sanglibutan, hindi tayo maintindihan. Ang sanglibutan, hindi makikita ang napakagandang pagbabago. Minsan, hindi pa nila ito nagugustuhan. Kamusta? Pag ikay nakikisalamuha sa sanglibutan at wala silang reaksyon sa buhay mo, pagpapakita nila lang yun na wala silang nakikitang pagkakaiba sa iyo. Muli, kaya't kung ang sino man ina kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, kalipawang naging mga bago. Salamat po sa Panginoon at nawa, tayo po'y napagpala ng kanya pong mga salita. Pray po tayo ng mabilis. Diyos amang nasa langit, isang magandang umaga po. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang nakakakita at nakakaalam ng puso ng aking pong mga kapatid na nakikinig po ngayon. At sana, Panginoon, sa mga mananampalatayang nakikinig, Lord, sana po kanilang pagbulayan ang kanila pong narinig na mensahe. Huwag po nilang palampasin ang pagkakataon, Panginoon, na kayo po ay mangusap uli sa kanila at paalalahanan na ayusin nila ang kanilang mga buhay. At Lord, kayo pong patuloy na humipo sa puso ng mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. Kayo po ang magligtas, kayo po ang gumawa sa buhay po nila. Lord, maraming salamat po. Ito po yung samudalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po at nawa kayo po ay pagpalain ng Panginoon ngayong maghapon.